Nako, eto na po mga kaubayan na Joel Villanueva lumipat na. Aba, Marcoleta confirmed. Lumipat na si Joel kay Gatchalian. Aba, nagtatanong po mga kaubayan. Cayetano, sibak na sa pwesto. Yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga mga karbi natin sabi po dito sa Batas PH, Kiko Pangilinan Aida to head Flood Control Subcommittee probe ayon kay Erwin Tulfo. Aba, bakit kaya mga kaubayan Kasi nga po mga karbi natin, di ba, nadadawit po itong si Senator Erwin Tulfo, no? Diyan po sa flood control scandal na yan, namalitahan, di umano itong si Rapi Tulfo, mga kaubayan, Erwin Tulfo. Kaya ayan, magsasub-committee po sila at ang mamumuno po ay walang iba kundi si Kiko Pangilinan. Ibig sabihin mga kaubayan, mag-inhibit. Ayan, ito pong si Senator Senator Erwin Tulfo, no? At ang papalit muna sa kanya bilang chairman ay ito pong si Senator Kiko Pangilinan. Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Rodel, sabi po ni Rodel, bakit gustong-gusto nyo kayo lang ang humawak sa issue ng flood control? Takot ba kayo? Ayan na. Takot ba kayo? Soto said, creating subcommittees is illegal. Oo nga Diba sabi po ni Soto, illegal daw itong pag-create ng subcommittee. Pero ngayon, sila po ang mag-create. Ibig sabihin ito, hindi na po illegal ang subcommittee mga kaubayan. Aray ko po. Sabi naman po dito ni Albert Santillan, it is useless to give the investigation of flood control anomaly to Senator Pangilinan because he belongs to the majority bloc where Senator Tulfo is also a member. So if that is the case, the investigation is only for show and the people cannot expect impartial investigation. Ayan na mga kaubayan, totoo naman sabi pa po dito ni Norman, same palace dog, different color. Ayan. Magkaiba lang kayo ng tali, no? Rest po kayong aso. Ganun din. Gaya-gaya style bulok. Oo nga, sabi nga po ni Soto ay illegal po ang subcommittee. Pero sila na po ngayon ang sila na po ang gagawa naman ng subcommittee. Aray ko po. Wala kayong originality, diba? Maliban po dyan, ito mga kaubayan, pasadahan din po natin to. Aba, ito pong si Senator Joel Villanueva. Ako, mukhang may lilipat mga kaubayan, no? Sabi niya po dito, hindi po pwedeng puro away na lang bilang mga lingkod bayan. Dapat nating siguraduhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado para sa ating mga kababayan. Ayan na. Ganito rin yung diba? Ganito rin po yung rason ni Senator Chis Escudero. Aabangan din po natin yung mga kaso ni Joel Villanueva, mga kaubayan, kung sakasakaling lumipat po ito. Aabangan po natin yung mga kaso, baka agad-agad ding ma-dismiss mga karbi natin. Diba? Masyado kasing halata Hindi natin alam kung bakit ginawa pa nila yan. Sana nung una pa lang sinabi nyo nang hindi ninyo kaya. Diba? Para hindi na mag-expect yung taong bayan. Totoo naman Dapat ang una pa lang, no? Nung ine-elect pa lang, no? Si Senator Alan Cayetano bilang Senate President, dapat hindi na kayo bumoto. Diba? Kasi ganun din naman Pinaasaan nyo lang yung taong bayan, tapos kapag nasa gitna na kayo ng kagipitan, binabaliwala na ninyo yung taong bayan. Gusto niyo makalusot ang inyong mga sarili sa anumang isyong kinahaharap ninyo.
Ay nako. Dapat yung una pa lang para hindi na po nag-expect ang taong bayan na magkakaroon, di ba? Ng bagong liderato. At talagang inoperate po nila si SP Cayetano, mga kababayan. Hindi po nila tinigilan hanggat hindi po ito natatanggal sa pagiging Senate President. Pero ito nga ang sabi ni Claire Castro. Sabi po dito ni Claire Castro, mga kababayan. Tinanong po kasi siya ni Tito Boy, sabi, who controls the political narrative at the moment? Sa iyong opinion, sabi po dito ni Castro, sabi po ni Yusik Claire Castro, of course, the executive. Kita nyo na yan, mga kababayan. Ibig sabihin, ang mga nangyayari po ngayon, mga karibin natin, dyan po sa Senado, ay may kinalaman po ang executive. Di ba? Kasi siya pong nagkokontrol ng political narrative, sabi po ni Castro. Tinatanong po siya at yun po ang sagot niya. Of course, the executive, si President Bongbong Marcos Jr. ang may control sa mga nangyayaring kaganapan ngayon sa politika. Diba? Like for example, dito po sa Senado. Diba? O, tapos magdi-deny pa kayo, wala kayong kinalaman. Ngayon, dito sa statement mo yan, parang umamin ka na that the President Bongbong Marcos Jr. behind sa mga tirada, sa mga black ops na ginagawa ngayon against SP Cayetano and the rest of the senators, mga kaubayan. Diba? Para ano? Siyempre, para hindi po maimbestigahan. Diba? Yan lang naman talaga ang natin dyan Yan naman yung pinaka-main reason, no? Kung bakit nila ginagawa yan. Para hindi maimbestigahan ang flood control scam na kung saan sinasabi po ni Saldico na ang mastermind ay mismong presidente at ang kanyang pinsan na si dating former Speaker Martin Romualdez, di ba? Ito pong naging komento natin, mga kaubayan, patungkol dyan. Sabi po dito sabi po ni Jobet, screenshot and save video, yari ka, Ante Clara, kadaldalan mo, ayan na. Sabi naman po dito ni Yak, nilaglag na ang sariling amo, bangag din kasi. Ayan, mga kabayan, no? Sabi naman po dito, wala naman alam si Marcos, pati nga pagsasalita, utal-utal pa. Sabi naman po niya dyan, controlling na pala ngayon ang negative 15 trust rating. Ayan. Kakaiba po ito Kakaiba po ang administrasyong ito, no? Sabi pa po dito, the truth has come out from the horse mouth. Ayan, mga kaubayan. So, ano po ang masasabi dyan? Just comment down din mga karapin natin at ito. Bago po natin i-play yung video, ito gusto ko lang pong i-share ito, mga kaubayan. Sabi po kasi dito ni Castro, isasama ko si Pangulong Bongbong Marcos sa langit. Aba, anong klaseng langit yan, Kasi kung langit yung pinag-uusap nating langit, yung, diba, yung naiintindihan po nating langit, yung heaven, diba? Yung para lang sa mga mabubuting tao, diba? Baka hindi po kayo tanggaping dalawa. Dahil kayo pong dalawa ay pubod ng pag-sisinungaling, diba? Pero kung yung ibang langit naman, yung ibang langit po, baka pwede kayong dalawa doon, di ba? Yung ibang langit na pwedeng pag-usapan, sige, pumunta kayo. Baka malay mo, mabisto kayo ni Mamshi, di ba? Ni Popa. Tatlo na kayo. Di ba? Pumunta kayong lahat sa langit, mga kaubayan. Total, ganyan naman, di ba? Yung tubig nga Naalala niyo yung tubig issue, mga kaubayan? Tatlo nga sila rin doon. Pwede rin ito, tatlo sila pumunta sa langit, mga kaubayan. Si Kokak, si Bangag, at ito pong si Sinungaling. Ayan, mga kaubayan. So, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down po mga karabin natin at ito. Pasadahan na po natin yung video. Pasok ka.
Eto mga kabayan, teka lang ha. Babatas na nandun sa House of Representatives. Oho. Huwag na lang nating banggitin ang pangalan. Ano? Oh, di na po. Pero alam ko, chairman yata ng isang committee yun eh. Ang sabi niya, abay, ang nakasulat dun of all its members. Yes. Sabi niya, ano? Ng lahat ng So miyembro may nito. binabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority. Oho. Kasi ang opisyal ng Senado, lalo na yung presidente ng Senado, Opo. at yung speaker ng House of Representatives, ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinasabi Yes kasi po. doon, the President and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. So, binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. Oho. So, sinasabi niya doon sa kanyang blog o doon sa kanyang pahayag, Sa kanyang post. Opo. sa post, Oho. hindi sinabi kang 24 dyan. Aba, Oho. Ang sinabi lang of all its members. Oho. Ay para bang hindi. Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Oho. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun. Wala raw sinasabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon. Pero tingnan mo yung Section 1. kung ilan Section ang senador. Magsimula ka doon. Oho. Kasi yung Section 1, the Senate. Opo. At saka yung House of Representatives. Yes po. Sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. ayun. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yun? Oho. Kasi kaya niya sinasabi yon, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Opo. Dito merong kulay pink, Opo. merong kulay berde, Oho. merong kulay pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay Nagtatago. Oho. sa kadahilan ng alam na natin. Oho. At yung isa naman ay nakapiit ngayon. Nakapiit. Yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon Hindi na senador. hindi nakasali. Yun, ang mabigat. Oho. Sa makatwid, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakukulong, suspendido. Oho. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang suspendihin ng Opo. sandigang bayan. Kapag kinasuhan ka ng Oo. plunder, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyong papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador. Kasi yung isa nawawala. yung isa Tatago, naman nakapiit. Nakakulong. Oho. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. Oh. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Oho. Doon daw ibabase sa 22. Doon ibabase. Oo. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, Yan yung importante ho eh. Alam mo, napaka-importante niyan. Basic yan, sabi nga, sa pagbabasa. Yung sinatawag na context. You just do not quote something, tapos hindi mo titignan yung context. Yung sinasabi nilang majority, nakasulat na nga Section 2 na dapat 24 ang senator. So when you say majority of the members,
Nandun yun. Kaya nga 24 eh. And again, masamang ano ito, masamang, kung titignan mo ang espiritu, sabi nga, the spirit of the law itself. The 1987 Constitution was created out of the martial law. Ibig sabihin, yung pagiging diktador ni Marcos. Ginawa ito kasi nung panahon ni Marcos, pinagkakukulong niya lahat ng kalaban niya. Kaya nga po, ang laki ng pinagkaiba nung 1935 Constitution at iba pang mga ginagamit nilang jurisprudence o mga kaso noon na napagdesisyonan ng Supreme Court kesa ngayong 1987. Kaya nga, dinitalye ng 1987 Constitution yung importante na dapat all members. So yan mga kabayan, no? Ngayon lang natin naisip na yung nangyayari pala noong panahon, no, ng kanyang ama ay parang nangyayari na rin ngayon. Kasi sabi nga po ni Sir Banat Bay, pinagkukulong yung kanilang mga kalaban. Ngayon po ba mga kabayan, ano po ang nangyayari? Diba? Kapag hindi ka sumang-ayon sa gusto nilang mangyari, like for example kay Senator Jinggoy Estrada, di ba? Inoferan na pero ay pa rin kasi gustong manindigan sa tama. Ganyan, kinulong mga kababayan. Pero doon po sa mga kalaban nila sa politika na gusto, di ba? Gustong mawala yung kanilang mga kaso at manahimik na lamang sa mga ginagawa nila. Like for example, dito naman kay Senator Chis Escudero, malaya. Ibig sabihin mga kababayan, kung ikaw ay makikipagsabwatan, ikaw ay magiging kasapakat ng mga hinayupak na ito, walang mangyayaring masama sa iyo. Wala kang kaso, everything, you will be clean, no? Oo. Pero kung ikaw naman, kahit wala kang kaso, pero ikaw ay tumutiligsa sa kanila, ikaw ay makukulong. Kaya nga, nagsalita na po si Chief Justice Leonen, no? Mga kaubayan, nagsalita na po. Sinasabi niyang i-decriminalize na yung libel na yan. Bakit? As long as you are public official, you are entitled to be criticized. Diba? Doon lang sa mga public official. Pero sa mga private individual, kung magsalita ka ng libelous, talagang kailangan parusahan ka. Pero kung dito po, sa ating mga public officials, sabi niya po, i-decriminalize na yan. Kasi ang free speech is part of our democracy. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag mong kalimutan i-like ang video ito mga karabin natin. Maraming salamat po.